binibidyo ko yung sarili ko kasi totoong pinapapatay ako. Yung pagpapapatay sa sarili ko, pang mandalian. Kapag sinabi kong pang mandalian, meaning to say specific yung sarili ko, ganoon, pinapapatay ako dahil sa self ko. Nagvi-video ako ngayon dahil nais kong sabihin yung moment ko and then yung sarili ko kasi ay talagang pinapapatay. When I say pinapapatay, meaning to say parang simple lamang yung gawain nilang pagpapapatay, ngunit simple lamang yung kanilang pagpapapatay sa sarili ko na hindi nalalaman ng iba. When I say hindi nalalaman ng iba, bulong sila ng bulong sa tainga ko, and then inuutusan yung sarili ko na patayin yung sarili ko sa puntong hawak kutsilyo tapos saksak rito sa dibdib. Mismo dito sa dibdib, kung saan yung puso. Kasi kapag sinaksak yung puso, tigok. When I say tigok, patay. Ganun. Kapag sinabing patay, nakakabaong, walang hininga, hindi nakapagsalita, nakapikit, gano'n. Yung gawain ko ngayon, May 6, 2024 ngayon, lumalabo yung mata ko, kaya gumaganon ako kasi kakahampas ng mata ko, ganyan, tapos ganon, tapos ganyan. Yung wakinto ni May kasi, pasimple siyang, magpa-pop up siya rito sa right forehead ko, and then bigla-bigla yung kamay ko, hahampasin dito, tapos rito, and then yung mata ko ay nakikita ko yung light, white, ganun. Syempre, may buhay ako, health concern sa sarili ko. Kaya ako ay talagang nag-video ngayon kasi nais ko isiwalat yung nangyayari sa sarili ko. Not the word isiwalat, kumbaga sabihin sa technology, sa camera, para magkaroon na ng video kasi tina-target nila yung memory ko. Kapag memory, and then live, memory, sinisip-sip nila yung damdamin. Yung damdamin ko kasi, hindi ko sinasaktan yung sarili ko, and then, payapa buhay ko, nananahimik buhay ko. When I say nananahimik, ang ganda ng ambience ng buhay ko, na kung saan happiness, payapa, happiness, nagagawa ko ano yung gusto, and then kung saan gusto pumunta, yung ginoon. Energetic. Yung pagbi-video kong ito, hindi siya patungkol sa pa-fame. Ako ay nagbi-video kasi yung sitwasyon ko ang dali-dali lang dali-dali lang isolve. Madali lang isolve na kung saan madali lang akong tulungan. Ganon. Sa sitwasyon kong kinukulam. Ngayon, ganito ko. Kapag ako nagsusumbong sa technology, yung breathing ko ay talagang hinihigpitan.
suffocation ang effect nun. Kapag hinihigpitan yung paghinga ko, nasusuffocate yung sarili ko. Favorite ko sa sarili ko, syempre mata, paningin. And then sa sarili ko, hindi ko lubusang magustuhan kapag gumagamit sila ng black magic upang ibuli ako. Ibuli na mayroong traumatization. Ang meaning ng bully, nagsasalita sila upang ako ay masaktan. Nagsasalita sila ng masasakit na salita upang ako ay masaktan. And then, traumatization. Hindi ko ginagamit yung ulo ko or yung mata ko upang mag-pop up ng mga pagmumukha ng iba. Sa buhay ko, kung ano yung nasisilayan ko, yun lang yung aking iniisip, tinitingnan. Ganun. Hindi ako marunong mag-magic. Hindi ako naninilip ng buhay ng iba. Ang sa sarili ko, sinisilipan ako ng buhay. Masakit yun. Nakaka-traumatize. Hindi yun cure. Hindi yun pagtulong or growthness. Kasi iba yung life existence ko, definition, description, rito sa mundo. Ang gawain nila, ako ay kanilang pinapatay. When I say pinapatay, ako ay kanilang itinutungo sa pagiging babae na hindi naman sarili ko. Konian, Talanya, Magnaye. Nagpakasal ako year 2008. Naaprubahan year 2009. 13-year-old. And then, 16 year na kami ng boyfriend ko. Merong, pero kabit ng kabit, sip-sip ng damdamin. Ngayon, ang damdamin ko, yung nababanggit ko yung mga salita na aking nasasabi, ang damdamin ko naman ngayon ay sinusuffocate, pinipigilan huminga, at the same time, sinasaktan yung dibdib na umiiyak. Umiiyak yung sarili ko kasi umiiyak yung sarili ko, meaning to say, lumalabas yung sitwasyon ko. Sitwasyon kong 7 year nang kinukulam at walang tumutulong, nasasaktan yung sarili ko, tinotraumatize ako ng boses sa aking tainga, right ear and then left ear. And then, nagsumbong ako sa police, year 2017, wala silang ginagawa. Ang pagtulong sa sarili ko, ang pananaw ko, ang pangunawa ko, harap-harapan. Kasi kung harap-harapan, safe sila and then magiging safe ako. Ngunit yung ganito ang gawain, ito lamang ang sa sarili ko pangunawa, pangunawa ko ay pinapapatay talaga ako. Ang dahilan ay inggit sila, inis sila, sukdulan, galit nila. And then, ang pinaghuhugatan ay dahil ang buhay kong rental status, 50 mahigit na ang edad ng papa ko na nakabili ng bahay na kung saan galit na galit sila kasi nagkaroon ng sarili kaming bahay na kung saan, yun, kaya ako nagvi-video kasi binabalakan talaga akong patayin. Yung lilipatan namin bahay ay Lower Bikutan,
na kung saan talagang totoo talaga na pinapapatay ako. And then, isa pa sa inis nila, galit nila, at sukdulan yung galit, and then inggit, ay dahil sa, meron akong boyfriend. Yung boyfriend ko na asawa na lover, civil engineer at technician. So, dalawa ang kurso niya sa kolehiyo na natapos niya. Inggit na inggit sila dahil sa salitang talino. Sa sarili ko, inggit sila dahil college degree graduate ako. So, meaning to say, yung naiinggit sa buhay namin, specific person yon. Kapag may naiinggit sa amin, kapag yayaman kami sa pamumuhay, specific person din yon. So, yung itong gawain na to ay talagang pinapatay ako sa pamamagitan ng kulam. When I say kulam, black magic. Ang sarili ko, paglalahad ko sa technology, sa YouTube, ng kung ano yung ginagawa sa sarili ko. Hindi yung kaek-ekan na patungkol ay pagtuturo. Ang pagtuturo ay profession. Ganun. And then, ang pagtuturo ay passion. And then, ang pagtuturo ay nasa specific situation. Yung sa sarili ko, ang nangyayari talaga ay binubuli. Umangat ang pambubuli nila sa paraang gusto nila akong patayin kasi nga inggit, inis, at galit sila. Isa pa ang reason kung bakit ako nagbi-video ngayon, ayaw ko makipag-socialize sa mga taong nais akong patayin. College degree graduate ako, college degree graduate din yung boyfriend ko na asawa na lover, na kung saan kailangan ma-enjoy namin yung moment. Pangarap kong pumunta sa ibang bansa na kung saan traveling. Sinasampal ko yung tainga ko kasi tulad na nasabi ko, tinotraumatize ako. Ang paraan nila ng pambubuli at pangtotraumatize ay pagpaparinig sa tainga ko na kung saan hindi ka nais-nais kasi nasa loob ako ng kwarto ko. Ayan yung kwarto ko. Nasa loob ako ng kwarto ko na kung saan parinig sila ng parinig upang magkaroon ng cause, magkaroon ng sanhi yung mangyayari. Meaning to say, kung nagpaparinig sila ng boses sa tainga ko, ayun yung nakakatakot. Kapag nagpaparinig sila sa tainga ko at sasampalin ko yung sarili ko, syempre, nangungulam sila. So, ang sitwasyon ko talaga ay seryoso. Hindi loko-loko. Hindi ko alam kung I don't know what are they doing unto myself. So, ang sarili ko ay ganito. Nagbi-video ko sa cellphone, sa camera ng phone, and then I want to post it on YouTube. Ang ganitong pamamaraan ay hindi talaga nararapat sa sarili ko kasi harap-harapan akong babae. When I say harap-harapan akong babae, face to face, mata sa mata. Ang masasabi ko lang, kung if ever na matukoy sila, kasi talagang merong paraan. If ever na may matukoy nila, if ever na matukoy nila, rito ko sasabihin, rito ko sasabihin, or aray ko, ay shit at sinta ba? Isa pa yan, hindi tama. Ang sa sarili ko, if ever na matukoy sila, nais kong ipapatay. Ganun. Nais kong ipapatay kasi
Ang buhay, touch by touch. Ang buhay ay hindi patungkol sa gawaing na ang patungkol ay kaek-ekan. When I say kaek-ekan, maya ka magsalita. Yung pumapatay sa sarili ko, ayaw ako magsalita kasi talagang masamang tao. Hinitesting ko kung bumalik na yung video. So, yung buhay, specific. Yung buhay, ako ay nag-i-exist. Siyempre, may buhay ako, nag-i-exist ako. Ang pangalan ko, Connie Ann. Connie Ann Talanya Magnahi. Na naging Connie Ann Talanya Magnahi Jimentisa Jr. na naging Connie Ann Talanya Magnahi Quezon the First. Mrs. yung ganoong pangalan ko. Kapag Jimentisa Jr. and Quezon the First. And then kapag Connie Ann Talanya Magnaye, ayun yung pangalan na ginagamit ko sa existence ko. Ang totoong pangalan, Connie Ann. Connie Ann Talanya Magnaye. Ang pangalan ng magulang ko, Annie Talanya Magnaye. Ang dati niyang pangalan ay Annalyn Talanya Magnaye. And then, ang papa ko, Conrado Gonzales Magnaye. Yung papa ko, taga Batangas. Tanawan City, Batangas, Province of Philippines. And then, my mother is from Tuguegarao City, Cagayan Province. Nasa Luzon area kami. Namamalagi na kung saan nakatira kami sa National Capital Region, Taguig City, Philippines. Simula ako ay 2-year-old. 1-year-old ko, doon kami sa Cagayan Province, Tuguegarao City. Dalawa lang kami magkapatid. Pangalan ng kapatid ko ay Corinne Talanya Magnaye. Ang nickname niya ay Corina. Nagpakasal siya year 2016. Ang pangalan niya ay Corinne Talanya Magnaye Isulan. Yung asawa niya, na kilala niya sa loob ng college school, Asia Pacific College. Tapos yung sarili ko, 2008, nakilala ko yung asawa ko sa loob ng school, President Diosdado Macapagal High School. Sa 8th Street, GHQ, Barangay Katuparan, Signal Village, Taguig City, Philippines. Yung Asia Pacific College na school namin, na pinasukan college degree, sa Makati City iyon, Magallanes Village.
Sa ganito ang gawain, binalakan akong patayin year 2022 habang natutulog, nilagutan na ka ng hininga. Hindi biro yung ginagawa sa sarili ko. Iba na yung antas ng pambubuli. And then, kanilang idinidikit lamang iyon sa 20th century. Ganun. Ngunit, yung pambubuli nila, hindi nakakatuwa. Hindi healthy. And then, nasasayang lamang yung oras ng sarili ko sa mga taong parinig ng parinig sa tainga. Sasabihan nila akong tahimik, ngunit ang sitwasyon ko ay nasa loob lamang ng bahay. Sasabihan nila ako moment gala, ngunit ang nangyayari ay walang nagyayaya. Sasabihan nila akong enjoyment, ngunit ako ay inilalayo sa mismong salitang enjoyment. Yun, gawain nila sa pangungulaw. Hindi nila ako hinahayaan magkaroon ng happiness, enjoyment na buhay. Ang pangungulam sa sarili ko, year 2017 nag-start. Year 2024 na. Yun noon. Ihiya ko. Yung sarili ko, hindi marunong mangulam. Hindi rin ako marunong, ito mama, spray. Hindi rin ako marunong, hindi ako marunong mangulam. So, nabubuhay ako rito sa Pilipinas, sa lugar na kung saan ako naroroon, Taguig City, Philippines. Kung ano lang yung makita ko, yun at yun lang. Pinagbabawalan nila akong magdaldal. Yun yung hindi ko nagugustuhan. Kasi, syempre, kapag nagdaldal ang tao, naroroon din ang salitang enjoyment. Ang taas-taas ng kanilang pambabasto sa sarili ko. Tinatanggal nila sa buhay ko yung salitang enjoyment. Ngayon, ang damdamin ko, nilalagyan. Mula in here, nilalagyan ng antok ng bigat. Antok siya sa mata ko. Yung irito, nilalagyan pa ganun, yung movement. Tapos, dito nakalagay. And then, mabigat. Yung bigat niya ay ganon. And then, yung dito sa ulo ko naman, antok. So, parang mula in here, natungo in here, tapos antok. And then, sa ulo ko, ang nangyayari, nahihilo at the same time, masakit dito.
Sakit ulo. So, that is why ang sarili yung ganituan ko, situation ko ay pang mandalian. So, meaning to say, hindi kailangan uh, hindi kailangan pinapatagal yung sitwasyon kong kinukulam na binubuli ng mga taong inis na inis, galit na galit, at ginugusto kong patayin dahil nga sa inggit. So, binubuli ako at tinotraumatize. Buhay ko ito, kahit ako 28-year-old na, kahit hindi ako marunong mangulam, kaya kong sabihin kung ano yung mga gusto ko. Kasi ako ay tao. And then, may pananalita. Yung problema nga lang, katulad ng sitwasyon ko kanina, pinipigilan huminga, kaya nasusuffocate, o katulad kanina, merong silang inilalagay in here, tapos ganyan, tapos binibigat yung eyelid ko para, kung bakit binibigat yung eyelid ko. And then, hinihilo yung ulo ko. Mismong ito, hinihilo sa loob. Yung loob mismo, yung ganun. So, mula in here, ginaganon. Hindi ako marunong mangulam. And then, sa buhay ko, kailangan ko ng protection sa kulam. That is so really basic. Or I say, parang, sa sitwasyon ng tao, may ako salita. Yung pananahimik kong ganito, kinakalma ko yung sarili ko kasi ayaw nila akong magsalita. Pinipigilan nila akong magdaldal. Kaya itong video ko, walang post. So, sa video na binibidyo ko sarili ko, 43 minutes. 43 minute and 7 second. Hindi nakakatuwa yung gawain sa buhay ko. Babae ako, babae. Dalagang Filipina. 28-year-old. Ang taas mambuli ng mga boses sa tainga ko. Ang kanilang ginagawa ay nagdadaldal patungkol sa ganito. Yung parang, akala ko tapos na, sabi in here. And then, hindi ako pang-entertainment. Yung mismong gawain ko talagang ito, pagsusumbong. Kasi, nasasaktan ako. Sa bibig ko, nakapagdura ako. Kasi naglalaway bibig ko nagdura ako na may dugo. Plema yon. Sa plema ko, mayroong dugo. So, nag-aalala na ako sa sarili ko kasi yung sitwasyon ko, pinapapatay talaga sa sarili ko. Naririyan yung doktor. And then, kapag sa sitwasyon ko, healthness, merong doktor, may hospital na salita na kung saan madudulugan. Ayan na naman, sinasaktan yung ulo ko, rito naman yung sinasaktan niya na kung saan ang sakit ulo ko. Masakit yung ulo ko. So, 28-year-old na ako. Ngayong 2024, 29-year-old na ako sa August 7. Simula ng pangungulam, ang lungkot ng birthday ko.
So, pag August 7 na, kapag magbe-birthday na ako, tinatanggal yung damdamin sa sarili kong birthday ko. Ganun. So, ganun yung sitwasyon ko sa kulam. Kulam mula 2017 onwards, na kung saan tinatanggalan ako ng enjoyment sa buhay. So, kapag sinabing enjoyment sa buhay, for example, this one, ah, for example, this one, kapag dating sa salitang enjoyment sa buhay, ang pagtatanggal sa sarili ko ay, nag-i-exist ka pa pala, nag-i-exist ka pala, ganun. O, diba? Nag-i-exist ka pala, ganun. So, ganun yung enjoyment na tinatanggal sa sarili ko. Ayun ay enjoyment na patungkol ay paningin. Sunod, ang enjoyment na tinatanggal sa akin ay sa socialization. Oh, grabe yun. Seryoso. Grabe yung socialization na enjoyment na tinatanggal sa sarili ko. Ang experience ko sa buhay, ang sakit na sa dibdib. Ang sakit dito. Buto naman, ang tinatarget sa akin, nag-start siya kahapon, May 5, 2024. Ang tinatarget naman sa akin ay yung buto. Buto sa dibdib. Na kung saan nakakapa ako ng ganito, ng ganon. Na kung saan nag-aalala ko. Kaya nag-video ako. Kasi pinapapatay ako. And then sumasakit dibdib ko at the moment ako nagsasalita. So yung socialization, ang enjoyment naman na tinatanggal sa akin ay yung ganito ako mag-response. Yun ay say, ganito ako mag-response. Yung parang, ikaw bahala. Ikaw bahala. Ikaw, ano gusto mo? Saan tayo? Ganun. Kaya, ang gamit ko kapag nasa bahay ako, Messenger. Mini-message ko yung mga taong gusto kong kagala na kung saan not the word mga, kundi ang nami-message ko lang ay yung college friend ko. College classmate ko noon na friend ko. Kasi when I say college classmate noon, meaning to say, pareho kami ng section, accountancy, second section, AC 122, na naging leftover ang aking term. When I say leftover ang aking term, during year 2017, ginagawa kong loner. When I say ginagawa kong loner, ang ambience ko ay palungkot. Yung salitang leftover, ayun yung description na umaangat sila sa major subject, ngunit umaangat sila sa major subject na kinukuha, and then ako ay nasa unang major subject pa lamang. So, ang tawag ko sa sarili ko ay leftover. That is what I use term for myself to describe my situation na ako ay leftover, na kung saan na pag-iiwanan sa major subject. Imbes na na pag-iiwanan sa major subject na sila magkakasama, tapos ako, hindi ako kasama nila kasi ang higher major subject na major accountancy na yung kinukuha nila, and then sa sarili ko, unang major subject pala yung kinukuha. Nahirapan na huminga. Kasi kapag naaalala ko yung 2017, talagang umiyak ako buong taon. So, 365 day yun. 2017 or 2018, when I say 365 day, yung moment ko kasi, mula pagpasok hanggang gabi, naiyak. When I say, pagpasok sa school, pag-uwi, binubuli, and then, moment sa bahay, iyak ng iyak hanggang gabi,
na kung saan hindi rin ako pinapatulog sa gabi. And then, ang sarili ko ay nag-explain na kung saan tinatarget na naman nila ay yung mga kaek-ekan na ang patungkol ay fame. Sabi ko yun kanina, hindi ako pa-fame. Yung gawain kong pagbibideo ay paglalahad ko ng ginagawa sa buhay ko. So, 43 minutes and 7 second itong video ko. Ganoon. And, hindi ako makahinga. Yung situation ko, patungkol sa kapag ako nagsumbong, Rumeres back sila. Kapag salitang Rumeres back, kinokontra nila yung sarili ko na kung saan ito, ginagawa ko ay nag-video para mailahad yung nangyayari sa buhay ko kasi pinapapatay ako. Sa yung intensity ng boses nila sa tainga, hindi ko alam kung may natulong sa sarili ko sitwasyon. Ngunit sa sarili ko, ako talaga ay pinapapatay. Yung mga taong nagpapapatay sa sarili ko, taas-taasan sila. Tulad na nasabi ko kanina, nagagalit sila dahil sa salitang talino. Siyempre, ano ang description ng talino? Kapag sinabi yung matalino ang isang tao, nagdadaldal. Or di kaya yung nababasa, merong insight, idea. So, yun yung description ng talino na kung saan ganoon ko i-describe. Kapag madaldal yung isang tao, syempre, kapag madaldal yung isang tao, hindi ko alam kung bakit sila nangungulam, inis na inis, galit, sukdulan ng galit, at inggit sa sarili ko nagdadaldal mula 2017 onwards. One more thing. Galit sila. Yung mga nasa tenga ko, kanan kong tainga, and then, kanang tainga, nananahimik kasi left ear eh. Yung kanang tainga ko, galit na galit sila sa sarili ko dahil sa damdamin. Yan. And then, binabastos yung buhay ko. Yung pagsasampal ko sa tainga ko habang nagsasalita ako, ang meaning nun, mula sa boses nila sa tainga, galit, lumalabas dito. Yung galit lumalabas sa dibdib mula sa kanilang tainga, mula sa kanilang boses, sa aking tainga, effect nun, sinasampal yung tainga ko. The moment na sinampal tainga ko, yung body movement, hindi sa sarili ko, kundi boses, and then yung boses, yung intonation, intensity ng salita ng boses ng tao, tumutungo siya sa dibdib na ang mangyayari, galit. And then, yung kamay, naririyan na kaagad at hahampasin ako ng malakas sa tainga. Ganoon. So, yung ngayon, yung boses ng lalaking kadiri, kapag rito, bully. Binubuli sarili ko. Na ang nangyayari, yung bully, galit. And then, nasasampal ko yung sarili ko. Malinis akong babae. Yung kalinisan ko, kinaiinggitan din nila. Kinaiinggitan na kinaiinisan na kung saan galit na galit. Sukdulan yung tatlong nabanggit kong word
sa sarili nila sa sarili ko. Sukdulan inis, sukdulan galit, at sukdulan ang inggit. Kaya pinapapatay nila ako. Malinis akong babae, and then, yung boses sa tenga, ang hilig nila sa akin, ang hilig nila, gumanyan ako kasi yung kanan kong tainga, kanang noo, then mata, gumanon siya, ganon, gumanon siya. And then ako gumanon kasi epekto nun sa akin, nagugulat sarili ko. Kapag nagugulat sarili ko, hindi ako natutungo sa salitang nagigising, kundi nilalagyan ako ng sakit sa puso. Ilang beses ko na sinabi yung sitwasyon ko sa magulang ko, ayaw nilang makinig. Description yon when I say ayaw nilang makinig. Ganito kabastos ang bansang Pilipinas. So, description ko sa sarili ko, not the word description. Ang sarili ko ay malinis. Malinis na kung saan nananahimik buhay ko. Daw gumagawa ng masama. Isa din sa dahilan kung bakit nagvi-video ko ngayon ay dahil naglalagay sila ng galit, and then nasasaktan ko yung sarili ko. That is not me. Kunyan, tala niya magnayi. Yung pananakit nila, ginanyan ko yung ginanyan ko yung kamay ko kasi ninanakaw nila yung idea ko, yung built-in wifi na phone. Ayun yung isa sa reason, I think, kung bakit nila ako pinapapatay. Ninanakaw nila yung idea kong phone kasi profitable. I not know kung profitable. Idea pa lang iyon na kung saan meron akong initial na kaisipan patungkol sa